المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong tagapakinig o kapatid sa pananampalatayang Islam, andito na naman po tayo muli, nagbibigay sa inyo ng mga aral patungkol sa ating relihiyong Islam. Sa mga sandaling ito, aking bibigyan linaw sa inyo o aral sa inyo ang kahulugan o mga kondisyon ng La ilaha illallah. Ang nais natin sabihin dito ay yung mga kondisyon na kung saan kapag nawala ang isa sa mga kondisyon na ito ay hindi natin mapapakinabangan ang salitang La ilaha illallah. Una, tatalakay natin yung ibig sabihin ng La ilaha illallah. Ang ibig sabihin ng La ilaha illallah ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Yan ang ibig sabihin ng La ilaha illallah. At ang mga kondisyon nito upang ito ay mapakinabangan ng isang tao o isang Muslim, dapat ay lahat napapaloob dito ang kanyang mga kondisyon. Nang sa ganun ay mapakinabangan ng isang Muslim ang pagsabi niya ng La ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. At ito yung unang kondisyon. Ang pinakauna rito mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam ay al-ilm o ang kaalaman. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Alamin mo na tunay na siya na Allah ay walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah at ikaw ay humingi ng kapatawaran mula sa iyong Panginoon para sa iyong mga kasalanan. Pangalawa na kondisyon ng La ilaha illallah ay yung tinatawag na al-yaqin. Ibig sabihin, katiyakan, 100%, walang pag-aalinlangan. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu." Tunay na ang totoong mga naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay yung naniwala sa Allah at sa kanyang sugo at pagkatapos hindi sila nag-alinlangan sa kung anuman ang kanilang mga pinaniniwalaan. Pangatlo mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam ay yung tinatawag na al-qabul o ang pagtanggap. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun" sa surat Saffat. Ang ibig sabihin nun mga minamahal kong kapatid, tunay na sila na kung saan ang kanilang kalagayan ay kapag sinabi sa kanila ang La ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah, yastakbirun, sila ay nagmamalaki at hindi nila tinatanggap ang kung anuman ang sinasabi sa kanila na salita na ito yung La ilaha illallah. Pang-apat mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam ay yung tinatawag na al-inqiyad o ganap na pagsunod. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratun Nisa, ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. At pagkatapos wala silang natatagpuan na paghihirap sa kanilang mga damdamin pagkatapos nilang marinig ang hatol na nagmula sa iyo at sila ay ganap na buong loob, buong puso na sumusunod sa kung anuman ang ibinigay mo na hatol sa kanila. So sila ay buong pusong sumusunod. Sila ay ganap na sumusunod sa kung anuman ang iyong mga hatol sa kanila o Muhammad. Panglima mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ito yung tinatawag na as-sidq o ang pagpapakatotoo. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin." At kabilang sa mga tao na kung saan sila'y nagsasabi na kami ay naniniwala sa Allah. At ganun din sa kabilang buhay, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ, subalit sinasabi ng Allah na hindi sila totoong naniniwala sa Allah. Sapagkat hindi sila nagpapakatotoo sa kung anuman ang kanilang mga sinasabi na salita. At ang pang-anim, mga minamahal kong kapatid, ay ito yung al-ikhlas, dapat maging sinseridad
nang sa ganun ay mapakinabangan natin ang la ilaha illallah. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlisan lahuddin. At sambahin mo, O Muhammad, ang Allah, na kung saan taos-puso sa Kanya ang relihiyon. Yan ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pangpito, mga minamahal kong kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ito yung al-mahabba. Ibig sabihin ang pagmamahal. Kinakailangan mahalin mo ang Allah, mahalin mo ang Kanyang sugo, mahalin mo ang lahat ng Kanyang mga ipinag-utos o ibinaba. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong kinamunghian nila o hindi nila nagustuhan kung ano man ang ibinaba sa kanila, sinabi ng Allah sa kanila, "Dhalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum." Dahil katotohanan sila ay hindi nila nagustuhan ang kung ano man ang ibinaba sa kanila ng mga kautusan. Kaya naman nasira ang kanilang mga gawain. So dapat mahalin mo ang Allah, Kanyang sugo, at kung ano man ang naiparating ng Kanyang sugo na si Muhammad. At bilang panghuli, mga minamahal kong kapatid, ito na yung al-kufru bima yu'bad min dunillah, ang itakwil mo ang lahat ng mga sinasamba na bukod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat itakwil yan. Lahat dapat itakwil, nang sa ganon ay ang manatili lamang sa ating puso ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sino man ang itakwil niya ang lahat ng mga sinasamba na kung saan ginusto nila na sila'y masamba, sinasamba bukod sa Allah o alalong baga si Iblis, at naniwala sa Allah, tunay na nahawakan niyang napaka malakas na lubid, na matibay na lubid, na ito na yung Islam, ito na yung la ilaha illallah, at lam fisama laha, hinding-hindi ito mapuputol hanggang sa siya ay makapasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. So yan, mga minamahal kong kapatid, ang mga kondisyon ng la ilaha illallah na ating mga nabanggit, na kung saan dapat isaalang-alang ng isang Muslim na pumasok sa Islam, nang sa ganon ay mapakinabangan niya ang la ilaha illallah, walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban sa Allah. So hanggang dito na lamang, mga minamahal kong kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nawa ay nakapagbigay tayo ng dulot o nakapulot tayo ng aral sa kung ano man ang ating naging diskusyon. Hanggang sa muli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ونحمل هم هذه الجاليات بآيات الكتاب البينات بها كم أبصروا سبل النجاة فضجوا بالشهادة ناطقين